Kapag mahina ka sa isang bagay, huwag kang sumuko. Subukan mo lang ito at malay mo, baka mahalin mo rin ito. Ako nga pala si Tonton, 24 years old, isang estudyanteng laging nakikinig sa Dear IFM. Naging libangan ko na ang pakikinig sa programang ito magmula nang nakita ko ang nanay kong nakikinig dito. Ang gaganda kasi ng mga kwento. May mga nakakaiyak, nakakakilig, nakakagalit at nakakatawa. Ang ganda pa ng mga boses ng mga gumaganap sa kwento at ang sabi ko nga sa sarili ko, balang araw parang gusto ko ring pag-aralan kung paano maging katulad nila at marinig ko rin ang boses ko sa radyo. At tungkol din sa pag-aaral ang kwentong isishare ko sa inyo. Dahil merong isang subject sa school na ayokong pag-aralan. At malalaman nyo kung ano ito kapag napakinggan nyo na ang aking kwento. Ingay mo! Ang aga-aga, ang lakas ng boses mo dyan. Tsaka huwag mo nga akong tinatawag na kuya. Bakit? Talaga namang matanda ka pa sa akin, di ba? Huwag na nga. Magkaklase naman tayo eh. Ayokong tinatawag niyo akong kuya. Teka nga, bakit ka ba pumunta dito? Di ka na naman pumasok sa English subject natin kahapon ha. Lagot ka, hinahanap ka ni Ma'am Salazar. Hoy, huwag ka nga maingay, nandyan yung nanay ko. Kapag narinig ka nun, lagot ako dun. Ang tanda-tanda mo na, takot ka pa rin sa nanay mo. Hindi ah. Ayoko lang na pinapagalitan niya ako. Masakit kasi sa ulo. Sandali lang, naiiba yung usapan eh. Bakit ba nawala ka na naman kahapon? Kunwari ka pang hindi mo alam. Hindi ako pumasok kay Ma'am Salazar dahil ayoko ng English. Ikaw talaga, tonto no? Ang dali-dali lang naman ng English eh, nilalayasan mo pa. Yan, ganyan. Huwag mo na akong tinatawag na kuya. At saka, nahihirapan ako sa subject na yun eh. Mahina kasi ako sa pagdating sa English. Nanonosebleed ako. Hindi naman pwedeng laging ganun, tonton. Di ba, last quarter, mababang grade na yung nakuha mo dyan. Oo nga. Pero wala akong magagawa eh. Mahina ako dyan. At saka isa pa, ang sungit-sungit ng teacher natin dun. Sobrang stricto. Kung sa bagay, nakakatakot nga yung teacher natin sa English pero may balita ako. Mapapalitan na raw si Ma'am Salazar. Talaga? Totoo ba yan? Hindi ako sigurado pero yun yung kumakalat na balita eh. Nagkasakit daw kasi yung asawa kaya alis na raw siya sa school natin. Ay, kahit naman umalis si Ma'am Salazar at siguradong may papalit sa kanya. Ganun pa rin naman eh. Mahirap pa rin yung English. Anong ibig mong sabihin? Di ka na naman papasok sa klase kasi English na naman. Bahala na. Parang ayoko ring pasukan yun. Kahit sinong teacher pa yan, basta English ayoko nun. Hoy, Totoy! Ano yung pinag-uusapan nyo riyan, ha? Tama ba yung narinig ko? Ayaw mong pumasok sa klase. Kapag English subject po, ayaw po niya. Uy, huwag kang mahingay. Papagalitan ako ng nanay ko dyan eh. Tinatakasan po niya. Ilang beses ko na po siyang hindi nakitang pumasok kapag English yung tinuturo. Ano? Hoy, Totoy! Totoo ba yung sinasabi ng kaklase mo? Loko-loko talaga. Lalo mong pinalala eh. Para sa'yo rin naman kaya ginagawa ko to ah. Anong para sa akin? Pinahamak mo nga ako eh. Nay, sorry. Ay nako, ikaw talaga, Tonton. Mahigit 20 anyos ka na. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nakakapagtapos ng high school. Abay, ilang beses ka nang tumigil sa pag-aaral. Kaya pwede ba? Huwag naman sanang sayangin yung pagkakataon na ito. Nay, pasensya na po talaga kayo. Pero, English po yun eh. Mahina po talaga ako sa subject na yun. Ay nako, hindi yan dahilan, anak. Hindi ka ba nahihiya sa tatay mo? Nagpapakahirap siya sa pagtatrabaho para lang makapagtapos ka sa pag-aaral. Pagkatapos ikaw, tinatakasan mo lang yung klase mo. Ito kasing si Gino eh. Ang ingay-ingay. Hoy, wag mong sisihin yung kaklase mo. Abi, tinutulungan ka lang niya. Kaya siya nagsumbong sa akin. 'Di ba, iho, ganon? Opo, concern lang po talaga ako kay Tonton. Tumigil ka nga dyan. Ang lakas mo mang trip eh. Gusto mo lang makitang pinapagalitan ako ni nanay. Ay nako, tama na nga yan, Tonton. Ayoko nang mauulit pa to, ha? Ayoko na maririnig ulit na tinatakasan mo ulit yung klase mo. Wala akong pakialam kung mahina ka sa English. Mag-aral ka ng mabuti. Kapag nalaman kong tumakas ka na naman, naku, sinasabi ko talaga sa'yo, lagot ka sa akin! Intindihan ko naman kung bakit nagagalit sa akin ang nanay ko. May pagkapasaway talaga ako noon at tamad mag-aral. Kaya pinarusahan ako ng tatay ko at pinatigil niya ako sa pag-aaral ko. Nung una, masaya pa ako dahil tambay lang ako at walang ginagawa.
Pero nung inobliga na ako ng tatay ko na tumulong din daw ako sa kanila ni nanay at magtrabaho rin ako, saka ko lang naisip na hindi ko pala kaya at mahalaga pala talaga ang mag-aral at makapagtapos ka. Kaya nagmakaawa ako sa tatay ko na bumalik ulit ako sa pag-aaral at pinayagan naman niya ako. Yun nga lang, ayoko talaga sa English. Kapag yan ang tinuturo, pakiramdam ko, ang bobo-bobo ko. Para sa akin, pangit yung subject na yan. Pero mukhang may isang taong darating sa buhay ko na magpapabago sa paniniwala ko. Tonton, may ibabalita ako sa'yo. Makinig ka pre, matutuwa ka dito. Ewan ko sa'yo, Gino. Umalis ka nga dyan. Oh, bakit parang bad trip ka na naman? Ang ganda-ganda ng araw oh. Tsaka may good news ako sa'yo. Hindi ako natutuwa sa'yo. Ipinahamak mo ako sa nanay ko. Dito lang ako makatakas. English pa naman yung susunod na klase natin. Ikaw lang naman yung inaalala ko kaya ako ginawa yun eh. Huwag ka na magalit. Ewan ko sa'yo. Akala ko pa naman tunay kang kaibigan. Hindi pala. Traidor. Huwag ka na magtampo dyan. Kapag narinig mo na yung magandang balita ako sa'yo, siguradong magiging masaya ka. Talaga. Baka naman nantitrip ka lang. Hindi ah. Totoo yung sasabihin ko sa'yo. Ito na nga yun, pre. Yung bagong teacher daw natin sa English, sobrang ganda pala. Weh, di nga. Oo nga. Hindi kita niloloko. Nakita ko na nga eh. Sige nga. Patunayan mo nga sa akin yan. Nakuhanan ko ng picture. Oh, ito. Oh. Ayan no. Ang ganda, di ba? Siya talaga yung magiging teacher natin? Siya nga, pre. Kaya nga kung ako sa'yo, huwag ka nang tumakas. Gaganahan ka na naman pumasok ng klase niyan. Baka naman kung sino lang to ah. Baka pinagtitripan mo lang ako. Hindi nga. Siya nga yung bagong teacher natin sa English. O ano? Baka binabalak mo na namang tumakas ha? Hindi na pre. Makikinig na ako sa klase. Parang gusto ko na talagang matuto. Basta ganyang kaganda yung teacher natin. I love English. Yan ang gusto kong marinig galing sa'yo. Oh, yan ha. Di ka natatakas. O nako, ayun pala yung bago nating teacher oh. Class, please don't be noisy and take your seats. Let me introduce myself to you. Gino, ang ganda nga ni ma'am sa personal. Sabi ko sa'yo eh. Di nga kita niloloko. Maganda nga talaga siya. Ayos to pre. Lagi na akong papasok basta siya ang magtuturo. I'm Kay Reyes, your new English teacher. A few years ago, I graduated with a Bachelor of Secondary Education major in English. Gino, mukhang matalino si ma'am. Parang bagong teacher lang yata siya. I previously taught at private school, but I decided to try teaching in public school, which is why I transferred here at your school. Mabuti na lang talaga. Lumipat sa school natin si Ma'am Kay, ano? Oh, akala ko ba mahina ka sa English? Bakit naiintindihan mo yung sinasabi niya? Huwag kang magulo dyan. Makinig ka na lang kay Ma'am. Shh! The two boys at the back, what are you talking about over there? Ako, yari. Nahuli tayo, Tonton. Ano pa yan? Unang araw pa lang ni Ma'am. Napagalitan na kagad tayo. You, can you explain to us what are you talking about? Uy, Tonton. Kinakausap ka oh. Ako ba? Bakit ako lang? Dapat tayong dalawa. Yes, you. Can you please stand up and explain to us what you were talking about over there? Yes, Ma'am? Introduce yourself to me. What's your name? Tonton. Okay, Tonton. Don't be too nervous. I'm not going to eat you alive. May we know what you were talking about? Ma'am, ano po kasi? Please speak to me in English. This is an English class, Tonton. Okay, Ma'am. Me and Gino, the two of us. Okay, you and Gino. What were you talking about? Wala lang po yun, Ma'am. You can do it. Tell me what you want to say in English. You so beautiful, Ma'am. Sige na nga, hindi na kita papahirapan. Pwede ka nang maupo. Class, napansin ko may iba sa ating dito na mahina sa English language. Pero wag natin silang pagtawanan. Dapat nga ay tulungan natin sila para lalo silang matuto.
Huwag kayong mag-alala. Tuturuan at tutulungan ko kayong lahat sa abot ng makakaya ko. Yun na yata ang pinaka nakakahiyang nangyari sa akin bilang isang estudyante. Kitang-kita ng mga klase ko kung gaano ako kahina sa English. Lalo pang nakakahiya kasi mas matanda pa ako sa kanila. Kung bakit ba kasi ako pa yung napagdiskatahan ng bagong teacher eh. Parang gusto ko na lang na maglaho o kainin ang lupa ng mga oras na yun. Pero nagulat ako sa bagong teacher namin. Imbis na lalo niya akong ipahiya sa harap ng mga kaklase ko, inintindi pa niya yung kahinaan ko. Bukod pa sa napakaganda, napakabait pa niya. Ang sabi niya sa akin, tutulungan daw niya ako sa English. Basta lagi lang daw akong pupunta sa bahay niya para magpaturo. Sino ba naman ang makakatanggi kung ganyang kabait at kaganda ang teacher mo? Sige, Tonton. Basahin mo nga sa akin kung anong meaning ng noun. Okay po, ma'am. A noun refers to the name of a person, animal, things, place, or event. Ang ibig sabihin, ang noun ay tumutukoy sa pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. May dalawang uri ng nouns. Sabihin mo nga sa akin kung ano-ano yung mga yon. Ito po, ma'am. There are two types of nouns. A common noun refers to a class of a person, place, things, and concept, but not to someone or something specific. Okay, ang ibig sabihin, ang common noun ay tumutukoy sa isang uri ng tao, lugar, bagay o konsepto. Pero pangkalahatan siya, hindi siya tumutukoy sa specific na tao, lugar, bagay, etc. Malinaw ba yon? Opo, Ma'am Kay. Nagigets ko naman po yun. Very good! Bigyan mo nga ako ng mga examples ng common noun. Yung ano po, dog, cat, boy, girl. Tama po ba? Tama, at nagsisimula lang siya sa mga small letters. Ngayon naman, ano pa yung isang uri ng noun? Ito po yung proper nouns. Proper nouns are the names of specific people, places, things, or concepts. Ang pagkakaiba lang sa proper nouns, specific names ng mga tao, lugar o bagay yung tinutukoy niya. Tonton, bigyan mo nga ako ng mga examples. Ito po. Tonton, Kay. Tama, yung mga pangalan natin. Pero yan lang yung main types of noun. Marami pang uri ng mga nouns at marami pa akong ituturo sa'yo tungkol sa English sa susunod, okay? Ma'am Kay, maraming salamat po ha. Nagbigay po kayo ng oras sa akin para turuan ako ng English. Ay, walang anuman yun, Tonton. Yun naman talaga ang tungkulin ng mga teachers. Ang turuan namin kayong mga estudyante. Kaya lang, nahihiya po ako, ma'am. Ito pong mga itinuturo nyo sa akin ngayon, basic lang po ito eh. Nasa high school na po ako pero parang daig pa ako ng mga nasa elementary. Okay lang yan, Tonton. Huwag kang mahiya. Ang importante, ginagawa mo ang lahat para makapag-aral at gusto mo talagang matuto. Mabuti pa po kayo, Ma'am Kay. Magaling po kayo sa English. Hindi po katulad ko. Pagdating sa English, laging bokya. Hindi naman. Nag-aral lang din talaga ako. Sa totoo lang, mahina rin naman ako sa English dati. Totoo po ba yan, Ma'am Kay? Baka naman po niloloko nyo lang ako. Si Ma'am Kay talaga madali pa naman akong mapaniwala. Kung hindi dumating sa klase namin si Ma'am Kay, baka hanggang ngayon, ayaw ko pa rin sa English at hindi pa rin ako papasok sa klase kapag yan ang subject. Pero nabago na ang pagtingin ko sa English nang dahil sa kanya. Bumilib din ako kay Ma'am Kay pagkatapos niyang ikwento sa akin na dati pala, mahina rin siya sa English. Binigyan niya ako ng pag-asang kahit mahina ka sa isang bagay, magagawa mo pa rin maging magaling dito. Basta handa ka lang matuto at hindi ka susuko. Meron na akong dahilan para ganahang mag-aral at laging pumasok sa klase ng isang subject na dating inaayawan at tinatakasan ko. Tuloy pa rin naman ang pagbibigay sa akin ng oras ni Ma'am Kay para turuan ako sa English. Kung dati inaayawan ko ang subject na yan,
Ngayon naman, paunti-unti parang nagiging paboritong subject ko na rin ito. Hindi na ako tumatakas sa klase at hindi naman sa pagmamayabang. Pero masasabi kong nag-i-improve na rin ako sa English. Kapag may recitation, nakakasagot na ako. At magaganda naman yung mga scores na nakukuha ko kapag may exam. Tuwang-tuwa nga sa akin yung mga magulang ko, lalong-lalo na yung nanay ko. Ang akala niya kasi wala na talaga akong pag-asa. Ipagpatuloy ko lang daw ang pag-aaral ko para makapagtapos ako. Sino ba naman ang hindi gaganahan kung ganito kaporsigido at kaganda ang nagtuturo sa'yo? At aaminin ko, habang tumatagal, parang nauhulog na rin ang feelings ko para sa teacher ko. Natutuwa naman ako sa'yo, Tonton. Paunti-unti gumagaling ka na sa English ha. Hindi naman po, ma'am. Ay, binasa ko yung ginawa mong essay. May mga konting grammatical errors lang pero pasado na sa akin yung ginawa mo. Talaga po, Ma'am Kay. Hindi na po ako English barok tulad ng dati. Hindi na. Tsaka tumaas na rin yung mga nakukuha mong score sa mga quizzes mo. Ganun po ba? Maraming salamat po, Ma'am, ha. Hindi na po ako mapapagalitan ng nanay ko niyan. Huwag kang magpasalamat sa akin. Sariling sikap mo yun. Nandito lang ako para gabayan kayong mga estudyante ko. Hindi po, ma'am. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po talaga ako matututo sa English. Kaya maraming salamat po talaga. Ay, walang anuman. Ginagawa ko lang naman talaga yung trabaho ko. Masaya ako na nagbunga na rin yung mga special lessons na ginawa ko para sa'yo. Maiba lang po ako, Ma'am Kay. Napapansin ko lang po, lalo pa kayong gumaganda at kumikinis. Ano po ba yung sekreto nyo? Ikaw talaga? Iniiba mo yung pag-uusap eh. Baka sabong panligo sa ginagamit ko lang yan. White rose papaya with vitamin B3, papaya puti, papaya fast. Yan po pala yun. Ibibili ko na rin si nanay ng ganyang sabong ginagamit nyo para po lalo siyang matuwa sa akin. Ay, wag mo na kasing binibigyan ng sakit ng ulo ang nanay mo. Para hindi ka na mapapagalitan. Hindi na po, ma'am. Good boy na po ako ngayon eh. O sige na, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng nanay mo. Baka may mga inuutos na yun sa'yo. Ma'am, wala na po ba kayong iuutos sa akin? Wala na, Tonton. Tingin ko naman, sapat na yung mga naituro ko sa'yo. Makakasabay ka na sa klase natin. Ganun po ba? Nakakalungkot naman, ma'am. Nasanay na po akong laging pupunta dito sa inyo para magpaturo. Ano ka ba? Araw-araw pa rin naman tayong magkikita sa school. Kung sa bagay. Kung ganun po, pwede po bang may sabihin po ako sa inyo, Ma'am Kay? Ano? May sasabihin ka sa akin? Tungkol saan? Basta po, ma'am, ako na pong bahala pero sasabihin ko po sa inyo in English. Aba, maganda yan. Sige nga, Tonton, pakitaan mo nga ako. Magpakitang gilas ka nga sa akin. Eto na po, ma'am. Sandali lang po ha. Kinakabahan po ako eh. Eto na po. Ma'am Kay, I just want to thank you for everything you have done for me. Wow, you're welcome, Tonton. Also, Ma'am Kay, I just want to tell you that I like you. Thank you for liking me as your teacher. No, Ma'am Kay. What I mean is, I really like you. I think I have feelings for you. Tonton, lilinawin ko lang sa'yo ha. Teacher mo ko. Kaya dapat nilirespeto mo pa rin ako. Alam kong nagiging malapit ka na rin sa akin. Pero dapat, meron pa rin tayong limitasyon. Kakalimutan ko tong nangyari ngayon ha. Pero ayoko nang maulit tong ginawa mo. Hindi ko alam kung ano ba yung pumasok sa isip ko para sabihin yon kay Ma'am Kay. Hiyang-hiya ako sa ginawa ko at pakiramdam ko. Hindi niya talaga nagustuhan ang ginawa ko. At galit siya sa akin. Dati, hinahatid pa niya ako palabas ng bahay nila kapag uuwi ako. Pero nung sandaling iyon, ni ayaw man lang niyang tumingin sa akin habang nagpapaalam ako sa kanya na uuwi na ako. Tingin ko, wala na akong mukhang maipapakita sa kanya.
Yung pagiging ganado ko sa English, nawala na ulit. Hindi na ulit ako pumapasok sa klase kapag English subject na. Ang dahilan ko sa sarili ko, bakit pa ako papasok sa klaseng iyon kung galit naman sa akin ang teacher ko? Tonton! Tumayo ka nga riyan sa kama. Abay, kanina ka pa nakahiga riyan ah. Ano naman po bang problema niyo sa akin, Nay? May utos po ba kayo? Wala. Pero may tao riyan sa labas, hinahanap ka. Ako? Hinahanap ako? Sino po ba yun? Wala naman akong alam na may atraso ako sa ibang tao ah. Sigurado po ba kayo dyan? Oo, pangalan mo yung tinatawag eh. Babae yung naghahanap sa'yo. Maganda ah. Naku po, parang kilala ko na kung sino yan. Bakit naman siya pumunta dito sa bahay? O bakit? Sino ba kasi yung babaeng yon? Baka po yan yung teacher ko sa English. Teka. Bay, wag mo sabihin. Hindi ka na naman pumasok sa klase mo. Nay, huwag na po kayong magalit. Magpapaliwanag po ako. Ay, naku. Siguraduhin mo maganda yung paliwanag mo. Kung hindi, malilintikan ka talaga sa akin. Pwede po bang kausapin ko lang po muna yung teacher ko? Baka kanina pa po siya sa labas eh. Ay, nako. O sige na. Ayan ka na naman eh. Napapahiya na naman kami ng tatay mo nang dahil sa'yo. Pasensya na po kayo pero Nay, pupuntahan ko lang po muna yung teacher ko. Pwede ba kitang makausap? Sige po ma'am. Kayo po ba yung nanay ni Tonton? Magandang umaga po. Pasensya na po sa istorbo. Magandang umaga rin, ma'am. Ako po ang humihingi ng pasensya sa inyo. Nalaman ko ho kasing hindi na naman pumapasok itong anak ko sa klase ninyo. Yun nga po yung dahilan kung bakit po ako pumunta dito sa bahay niyo. Gusto ko po sanang makausap si Tonton tungkol po dyan. Kung ano man po ang kaparusahan na ipapataw niyo sa anak ko, sige lang ho, ma'am. Pero sana naman po wag naman po sana yung makikick out ang anak ko. Hindi naman po siguro tayo abot doon, nanay. Pero pwede ko po bang hiramin lang po si Tonton para makausap ko po siya? Sandali lang naman po ito. Ay, sige ho, ma'am. Tonton! Umayos ka na. Humingi ka ng pasensya sa teacher mo. Opo, Nay. Ma'am Kay, sorry po ha. Ilang araw po na hindi ako pumasok sa klase niyo. Tonton, kaya ka ba hindi pumapasok dahil sa usapan natin sa bahay ko? Opo ma'am. Nahiya po ako sa ginawa ko eh. Hindi ko po dapat sinabi yun sa inyo. Nakalimutan ko pong teacher ko po kayo. Hindi ko po sinasadyang hindi kayo respeto. Hindi na po ako pumasok kasi po baka galit po kayo sa akin. Ay, Tonton, normal lang naman kung minsan nagkakakrush ang estudyante sa teacher niya. Kahit nung estudyante ako, ganyan din naman ako. Naiintindihan naman kita. Pero syempre, kailangan ipakita ko sa yung meron ding limitasyon ng mga bagay-bagay. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako galit sa'yo. Sa darating na Lunes, asahan kong papasok ka na sa klase ko ha? Yun naman pala. Hindi pala galit sa akin ang paborito kong teacher. Ang akala ko wala na akong pag-asa bilang isang estudyante, pero dahil kay Ma'am Kay, bumalik na ulit ang gana ko sa pag-aaral, lalong-lalo na sa English subject. Bumalik na ulit ako sa klase at syempre, hindi maiiwasan na nandiyan na yung binibiro ako ni Gino at iba pang mga kabarkada ko pagbalik ko. Pero okay lang sa akin yun. Ang mahalaga makabawi ako hindi lang kay Ma'am Kay, kundi pati na rin sa sarili ko. Nagpursige ulit ako sa pag-aaral hanggang sa dumating na ang araw na bigayan na ng report card. Kinakabahan ako dahil kahit pa sinubukan kong bumawi, hindi ko alam kung sapat na ito para makapasa ako. Tonton, ano pre? Nakuha ba ng nanay mo yung report card mo? Kinukuha pa lang pre. Yung magulang mo, nakuha na ba yung card mo? Ay oo pre, nakuha na. Kaya wala na akong dapat alalahanin. Mabuti ka pa. Ako kasi kinakabahan ako eh. Bakit naman kinakabahan ka? Ang akala ko ba gumaganda na yung performance mo sa English natin? Syempre. Hindi lang naman yun yung subject natin. Yung ibang subjects, nahirapan din ako dun. Tsaka sa English talaga, alam mo na, dun ako mahina. Hindi pa rin ako pwedeng magpakampante. Kung sa bagay, medyo nahirapan nga ako sa mga exam natin. Pati na rin sa English. Buti na lang, naipasa ko lahat. Kaya nga eh. Bahala na.
Sana pasado rin ako. Nandyan na pala yung nanay mo eh. Naku po, patay kang bata ka. Bakit? Delikado ka ba? Tingnan mo, nakasimangot yung mukha ng nanay ko. Kapag ganyan ang reaksyon ng mukha niya, naku, alam na. Sige pre, mauna na ako. Baka ako pa yung mapagbuntunan akong init ng ulo ng nanay mo eh. Saan pupunta yung si Gina? Ay, dumating lang ako biglang umalis na. Tinawag po yata ng mga magulang niya. Nay, ano pong nangyari? Nakita niyo po ba yung mga grades ko? Pasado po ba ako? Ay, nako. Tonton. Ano ba naman tong grades mo? Ha? Sabi, paano ko ipapakita to sa tatay mo? Bakit po, Nay? Bagsak po ba ako? Abay, ano ba sa tingin mo? Nay naman, huwag niyo naman pong patagalin pa. Mamatay na po ako dito sa kabay. Ay, nako. Hindi ako makapaniwala habang tinitingnan ko itong report card mo. Pasado ka, anak! Ang saya-saya ko. At hindi lang yon ha? Ang dating subject na napakahina ka. Sabi ngayon na, ipasa mo na. Talaga po, Oo. naipasa ko po yung English subjects ko. Oo, anak. Yes, I did it! I love English! O ano, Tonton? Kumusta naman? Pasado ba lahat ng subjects mo? Ma'am Kay, opo, pasado naman po. At salamat din po, ipinasa niyo ako sa English. Ma'am Kay, maraming salamat po, ma'am ha. Sa lahat-lahat po ng ginawa niyo para sa anak ko. Walang anuman po yun, nanay. Basta ipagpapatuloy po ni Tonton yung pagsisikap niya sa pag-aaral, siguradong malayo po ang mararating niya. Nandito lang naman po ako para gumabay sa kanya. Gumagaling na po siya sa English. Sa totoo nga po niyan, Ma'am Kay, talagang idol ko po kayo eh. Ayan ka na naman, Tonton ha. Inuuto mo na naman ako. Hindi po, ma'am. Totoo po yun. Ang galing-galing niyo pong magturo eh. Kaya po, nag-improve po yung English ko nang dahil sa inyo. Gaya nga ng lagi kong sinasabi sa inyo, ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang teacher nyo. Gabay lang ako. Sariling pagsisikap nyo pa rin ang magdadala ng tagumpay sa inyo. Maraming salamat, ma'am. At dahil po dyan, nagdesisyon na po ako, Ma'am Kay. Susunod po ako sa yapak nyo. Kapag nasa college na po ako, kukunin ko po yung course na tinapos nyo. Magiging teacher din po ako sa English, tulad nyo. Nasa senior high school na ako at pinagbubuti ko palalo ang pag-aaral ko. At desidido pa rin akong tuparin ang pangarap ko. Susunod ako sa yapak ni Ma'am Kay at kukunin ko talaga ang kursong tinapos niya. Balang araw, magiging magaling na English teacher din ako tulad niya. Paminsan-minsan nakikita pa rin kami ni Ma'am Kay at hindi pa rin siya nagbabago. Hindi pa rin niya ako nakakalimutan. Hanggang ngayon, mabait pa rin siya sa akin. Iniimbitahan din niya akong pumunta sa gaganaping kasal niya. Siguro ang iniisip niyo, nagsiselos ako dahil may boyfriend na pala siya. Pero wala na sa akin yun. Hindi na rin nawawala ang respeto ko sa kanya bilang teacher. At gagawin ko pa rin ang lahat para makapagtapos na ako. Pero maipagmamalaki ako ng mga magulang ko at makapagturo na rin ako ng English tulad ng paboritong teacher ko. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat. Nagmamahal, Tonton.